Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang lahat ay nag-alala kay Robert dahil sa biglang pagsugod dito sa ospital. Ayon naman kay Edna ay maayos at malakas pa ito kagabi bago sila tuluyang matulog. Kaya malaking katanungan sa kanila kung bakit ito nagkaganoon. Anong nangyari kay Daddy? Umiyak na dating ni Elvira sa ospital. Dahil pagod sa lakad nila kahapon ay hindi nila ito kaagad ginising lalo na si Johannes dahil ayaw niyang ma-stress ito. Pero mukhang maling gawin dahil mas nagalit lang ang babae sa kanya. Hindi pa lumalabas ang Dr. Iha, sabi ng ina ni Johannes sa kanya. Agad na hinanap ng mata ni Elvira ang ina at nang makita ito'y kagad-agad itong tumakbo papunta dito. Mahigpit na yakap ang binigay nilang dalawa sa isa't isa't kapwa. Dumuluhang mga to. Maayos pa siya kagabi. Malakas. Hindi ko alam kung anong nangyari. Umiyak na sabi ni Edna na tila balisa at sobrang nag-aalala. Nang hindi na ito gumigising sa pagyugog niya'y pakaramdam niya'y katapusan na rin ang lahat. Kahit na ganun ay traumatizing ang situation nang masaksihan mo na wala ng buhay ang dating asawa. Shh! Wala kang kasalanan, Mommy. Pagpapakalma ni Elvira sa ina. Ngunit sunod-sunod lang itong umiling. Hindi mo kasi naintindihan, anak. Naputo lang sasabihin ni Elvira nang biglang lumabas ang doktor. Dok, kamusta pong daddy ko? Agad na tanong ni Elvira dito. Kayo ba ang family niya? Tumango si Elvira dito. I'm sorry to say this, but Mr. Robert has developed a cancer. We've already contacted his doctor at nalaman namin na aware sila sa bagong sakit niya. Meaning, choice ni Mr. Robert na wag nang gamutin ang sakit niya na ito. Natigilan ang mag-ina dahil sa kanilang narinig. Maging ang mga kasama nila ay nabahala sa nalaman at hindi na nakasalita pa. Magagamot pa ba siya, Dok? Dahil hindi na makasalita pa si Elvira o kahit ang ina nito. I'm sorry, pero kumalat ng cancer sa buo niyang katawan. Kaya siya hindi nagising, naginigising niyo siya dahil yun na ang sign na nalalabi na lang ang oras niya dito sa mundo. Oh my! Gulat na sabi ni Edna, tuluyang nanghina. Mabilis naman ang naging kilos nila Daniel na kagad sinalo ang ginang. Si Johannes kaya inilapitan si Elvira. Maging ang triplets ay lumapit din sa kanilang ina upang suportahan ito at malaman ito na hindi siya nag-iisa. For now, nakontak na namin ang hospital kung saan siya naka-record. And later on, kukunin na siya dito for transferring. Sige po, Doc. Thank you. Ngiting sabi ni Facundo sa doktor at nakipag-usap pa dito sandali bago ito tuluyang umalis. Samantalang si Elvira naman ay kagad na tinanong ng mga anak kung ayos lang ba to. Ayos ka lang ba, Mami? Alalang tanong ni Felicity. Natauhan si Elvira doon at kumiti ng pilit sa tatlo. Mommy is okay, mga anak. Ang lola niyo dapat ang tanungin natin kung ayos lang. Napatingin sila kay Edna na pinainom ng tubig nila Lara. Nilapitan nila ito at tinanong kung kamusta siya. Gusto ko siyang makita. Yun lang ang tanging sinabi ni Edna ni kinatingin ng mga ito kay Elvira. Si Elvira lang ang makakapagdesisyon sa kanila kaya nakabase sila dito lalo na't pamilya nila ito. Okay, Mami. Pumasok tayo sa loob. Tinignan ni Elvira ang fiancé niya at kagad namang nakuha ni Johannes ang ibig nitong sabihin. Magkaalalay silang dalawa nang ipasok nila si Edna sa loob. Nakita nila si Robert na mahimbing na natutulog at may makina sa gilid nito. Mabigat ang aura na meron sa loob, lalo na't lahat sila ay malungkot sa masamang balita na kanilang narinig. Kakadiwang pa lang nila ng engagement nila Elvira at Johannes. Kasama pa nila ito sa amusement park kahapon. Lahat pa sila masaya. Tama nga na pagkatapos ng purong kaligayahan ay kalungkutan. Habang nandun sila ay nagkape na muna ang mga ito dahil paparating na rin ang magliligpit kay Robert. Nang dumating ito ay tumabi na muna sila at hinayaan ng mga nurses ang masikaso dito. Elvira, pwede ba kitang makausap sandali in private? Maya-maya pa sabi ni Edna sa anak habang nakatingin sila sa pag-asikaso kay Robert. Sure, Mami. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Elvira. Nagpaalam muna sila sa mga kasama nila na sumang-ayon at kagad silang binigyan ng daan. Mula sa hallway na walang gaanong tao, dumadaan doon napili na mag-ina na mag-usap. Mommy, are you sure you're okay? Alalang tanong ni Elvira dito. Not really, anak, pero gusto kong malaman mo kung anong nangyari kagabi. Hinala ko kasi yun ang dahilan kung bakit nagkaganon ng daddy mo. Napakunot ang noo ni Elvira dahil doon. What do you mean, Mommy? Wala namang kahit na anong nangyari kay daddy.
Ibig sabihin atake ng sakit niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lalo na't sabi ng doktor sa inyo na hindi natuloy ni Elvira ang sasabihin niya dahil hindi niya ito kayang sabihin. Napabuntong hininga na lamang siya at tinignan ng diretso sa mata ang ina. Mommy, please. I need you to come to your senses. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Umiling si Edna sa sinabi ng anak at nagsalita. Hindi mo naintindihan, anak. Hindi ba alam kung alam mo na wala na akong nararamdaman sa ama mo? Oo, siya ang daddy mo at kinikilala ko pa rin siyang dating asawa. Pero alam mong matagal ko na nakalimutan ang pagmamahal ko. Dahil sa sakit na naramdaman ko noon. Sa mahabang sinabi ng ina niya, tila alam na ni Elvira kung saan patungo ang sasabihin nito. Sobrang saktan ako sa panloloko niya dahilan para forcefully kong kalimutan ang pagmamahal ko sa kanya. Nang bumalik ka sa buhay ko, masayo ko na tinunang atensyon ko at buong pagmamahal. Sa bawat salitang binibigas ni Edna, ipakiramdam niya merong nakabara sa kanyang lalamunan. Naisip niya na tama bang kinalimutan niya ang pagmamahal niya dito? Tama bang naging desisyon niya? O siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Robert? Kagabi, tinanong niya ako kung pwede ba kami magpakasal ulit. Oh my God! Gulat na sabi ni Elvira. Doon na rin kusang tumulong luhan ni Edna hanggang sa sunod-sunod na ito't hindi na napipigilan pa. You know that I can't force myself, anak. Besides, lolokohin ko lang siya kung nag-yes ako katulad mo. Kaya sinabi ko sa kanya totoo. That is why naisip ko na nasaktan ko siya ng sobra-sobra. Agad na niyakap ni Elvira ang ina at hinagod ang likuran nito. Hush, Mommy. Wala kang ginawang mali. Naging totoo ka lang sa naramdaman mo. I do love him, anak, pero hindi na tulad noon. Mahal ko na siya bilang daddy mo at hanggang doon na lang yun. Naging magkaibigan din naman kami noon kaya ayun na lang ang nakikita ko sa kanya, wala nang iba. Patawarin mo ko, Elvira. Umiling si Elvira sa kanyang ina. Hindi na rin niya mapigilan ang pagtulo ng luha niya. Mommy, it's okay. I know napatawad ka na ni Daddy and I'm sure nagbabaka sakali lang din siya. He's sick, right? He got nothing to lose lalo na nasa tabi na niya tayo kaya nag-take risks siya. I know Daddy very well. Una pa lang alam kong alam niya na wala ka nang nararamdaman sa kanya. Mas lalong naiyak si Edna sa sinasabi ng anak dahilan para mahawa si Elvira. Hinayaan muna nila ang isa't isa na mailabas ang sakit na nararamdaman sa kanilang mga puso. Nang makabalik sila Elvira at Edna, napansin ng mga ito na magaang mata nila. Hindi na lang sila nagtanong ng kung ano dahil alam nilang personal na yon. Sinakay na si Robert sa ambulance at sumunod naman sila dito papunta sa ospital niya. Kasama itong ina ni Elvira habang sila ni Johannes ay nasa kotse nila. Ang triplets ay kasama ng magulang ni Johannes, lalo na't alam nila na magiging busy ang mga to. O wala pang gaano sa sarili si Elvira, kaya sila na muna ang nagpresintang na magbantay sa kanila. Does something happened earlier? Kanina pa iniisip ni Johannes kung magtatanong ba siya noon o hindi. Pero on the other side, naisip niya na mas kailangan niya ng babae. Kaya kahit na makulitan to sa tanong niya, okay lang sa kanya. Isa pa malapit na silang maging mag-asawa. Kung anong problema nito, yung problema din niya. Hindi kaagad nakasagot si Elvira sa tanong ni Johannes kaya naisip nito na baka ayaw nitong sumagot. Kung ayaw mo pag-usapan, okay lang naman. No, it's okay. Agad na sabi ni Elvira at lumingon pa dito. Hindi ko lang alam kung paano sisimulan. Hinawakan ni Johannes ang kamay ni Elvira at nginitian ito. Sa ngiting iyon ni Johannes ay tila kumalma sa Elvira. Pakiramdam niya unti-unting nawawalang bigat sa loob niya sa ngiting iyon. Kahit ano makikinig ako, mahinahong sabi ni Johannes na ikinatango ni Elvira. Daddy proposed to Mommy. And ayon kay Mommy, naka-move on na daw siya. Sinisisi niya daw ang sarili niya dahil kinabukasan nun ayun na nga. Naintindihan ni Johannes ang sinasabi ni Elvira. Alam niyang mangyayari talaga ang issue sa pag-ibig sa pagitan ng dalawa, ngunit hindi naman niya akalain na ganun ang mangyayari. Are you sure na naka-move on ng Mommy mo? Napakunot ang noon ni Elvira sa tanong ng lalaki. What do you mean? Ngumiti si Johannes habang nakatingin sa daan. Nakikita niya kasi ang magulang ni Elvira kapag silang dalawa lang ang magkasama. At nakikita niya sarili nila ni Elvira sa mga ito, na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Tumingin sandali si Johannes kay Elvira at nagsalita. Nakikita ko na katulad ng kislap ng mata mong Mami mo. Kapag kasama mo ko, ako na mahal mo. You said na naka-move on na siya. Hindi mo ba naisip na baka in denial ang Mami mo dahil sa sakit na nararamdaman niya noon? Natahimik si Elvira sa sinabi niyo ni Johannes.
Hanggang sa makarating sila sa ospital ay iniisip niya pa rin yun, lalo na't maaaring totoong sinasabi ng lalaki. Nakating muli siya sa ama na wala pang malay. Wala siyang kasama doon dahil lumabas ang iba nilang kasamahan para kausapin ng doktor. Ayaw naman niyang marinig pa ang katotohanan na mawawala ng daddy niya kung kaya nagpaiwan siya sa loob. Hinawakan niyang kamay ng kanyang ama kasabay ng pagtulo ng luha niya. Hindi niya alam kung paano niya ma-express ang nararamdaman ngayon. Sakto naman na kusang dumilat ang mata ni Robert at si Elvira kaagad ang bumungad sa kanya. Kaya napangiti siya. Elvira, ang prinsesa ko. Gulat na napatingin si Elvira sa ama na magsalita ito at agad siyang niyakap. Daddy, doon na tuluyan siyang napahagulhol. Isipin pa lang niya na mawawalang ama. Hindi niya kakayanin. What more pa kaya na permanent na wala na to. 6 years ago na hindi niya makitang ama. Bago siya umalis sa Pilipinas ay sobrang hirap na sa kanya. Ngayon na gumaling nito saka naman siya magkakaroon ng sakit na wala ng lunas. I am sorry anak, alam kong alam mo ng totoo sa sakit ko. Pero pinili ko yon. Masyadong malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mami mo, kaya ito na ang parusang nararapat sa akin. Sunod-sunod na umiling si Elvira sa sinabi ng ama. Daddy, don't say that. What happened years ago will remain in the past. Masaya na tayo ngayon, please. Ayoko mawala ka. Mas sumigpit ang yakap ni Elvira sa ama na naging dahilan para mas mapaiyak si Robert. Gustuhin man niya ay wala na siyang magagawa lalo't nakaguhit ng kapalaran niya. I'm sorry. Sorry anak ko. Nasa maliit na simbahan si Elvira ngayon sa ospital at nagdarasal na baka sakaling mawala ang sakit ng ama. Alam niyang useless pero umaasa pa rin siya na magkaroon ng milagro. Milagro na magtagal ang daddy niya kasama sila. Sabi ni Johannes, hindi ka pa kumakain, kaya dinalhan kita nito. Napatingin si Elvira at sa tumabi sa kanya tang ina niya ito. Meron itong dalang sopas na mainit pat isang bottled water. Ngunit dahil nakita niya muling ina, inaalala niyang sinabi sa kanya ni Johannes, Mommy, what are your thoughts of Daddy being dead? I know it's an odd question, but we must accept his fate but... Pabiti na sabi ni Elvira, we can still make his remaining days here vulnerable and memorable. Natahimik si Edna sa sinabi ng anak. May point naman ang sinabi nito sa kanya. Hindi ko matanggap na mawawala na siya. Iwas na sabi ni Edna sa anak. Napangiti ng maliit si Elvira at kumain na sopas na hawak niya. Nakita ko kaninang pag-aalala at pagmamahal mo kay Daddy. Hindi bilang kaibigan kundi bilang asawa niya. Anak niyo ako, Mommy. Nakita kong paano kayo in love sa isa't isa noon. Gulat na napatingin si Edna sa anak dahil sa sinabi nito. Please don't try to hide it from me. Pagmamakaawang sabi nito sa ina, napabuntong hininga naman si Edna at napatingin sa harapan nila kung saan nandun si Jesus. Ang totoo'y nabigla ako sa alok niya at hindi ko alam ang isasagot ko. Kaya napairal kong utak ko. Pero ibang sinasabi ng puso ko. Nabuhayan si Elvira sa sinabi ng ina at excited na napatingin dito. Yes, I still love your daddy. Kahit pa sinaktan niya ako ng harap-harapan noon. Then we can still make him happy, Mommy. Marry Daddy again. Tuwang sabi ni Elvira na ikinatingin ni Edna sa kanya. Do you think he will accept me kahit ni-reject ko siya? Of course, Daddy love you, Mommy, and I love you both. Kaya tutulungan ko kayo sumayang pareho. Niyakap ni Elvira ang ina pagkasabi niya noon. Malaki ng ngiti niya sa labit gumaan ang pakaramdam niya, lalo na't meron na siyang solusyon na naisip. Napatingin siya kay Jesus at nagbasalamat dito. Hindi masinagot ang hiling niya na gumaling ang ama ay meron naman itong ibinigay na alam niyang magpapaligaya dito. Bago siya lumisan sa mundo. Totoo ngang God is good all the time. Just don't be scared to talk to Him whenever you are. Hi, ngiting sabi ni Edna pagkatapos niyang kumatok sa pinto't pumasok. Edna, no, just lay on your bed. You don't need to get up. Agad napigil na babae na sinubukan ni Robert na bumangon. Tinulungan niya lalaking humiga ng maayos pero nakalift naman ang headrest. Kung kaya hindi ito totally na nakahiga. Si Edna naman inaupo sa upuan sa gilid na bahagi ni Robert. I'm sorry dahil hindi ko sinabi sa inyong totoo. Si Robert agad ang una nagsalita dahil alam niyang siya naman talagang may kasalanan. Gusto kong malaman kung bakit mo tinagong totoo. Natahimik si Robert dahil sa tanong ng dating asawa. Nagdadalong isip siya kung sasabihin niya bang totoo o ililihim na lang. Ngunit sa huli na-realize niya na dapat siyang sabihin ditong totoo. Since mawawala na rin naman siya. Muling bumalik ang mata ng lalaki sa babae bago tuloy ang nagsalita. I know you know that I am not a good husband neither. A good father from you and Elvira. Mas pinili ko ang babaeng buong akala ko'y mahal ako. Nung panahon na na-stroke ako doon ko nakita ang totoo nilang kulay.
Wala akong magawa para tulungan man lang si Elvira. Nagsimula na umiyak si Robert lalo na't naalala niya mga nangyari sa nakalipas na taon. Alam kong kaya mo iniwan sa akin si Elvira dahil alam mong kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay. Pero hindi magandang buhay ang naibigay ko sa kanya kundi isang malaking bangungot. Napakasama akong ama. Agad na niyakap ni Ed ng lalaki na magsimula itong suntukin ng kanyang dibdib. Maging siya'y naiyak na rin dahil sa nangyayari. Robert, nakalipas na yon. Alam kong kahit kay Elvira ay tapos na yon. Dahil ang mahalaga ay okay na tayo't kompleto. Tumango si Robert sa sinabi nito sa kanya. Tama ka, kaya alagaan mo mabuti si Elvira kahit may sarili na siyang pamilya. Tiwala naman ako kay Johannes noon pa man. Napahiwalay si Edna sa pagkakayakap sa lalaki dahil doon. Bakit hindi natin siya alagaan pareho? Nagtaka si Robert sa sinasabi ni Edna sa kanya. Alam niyang alam nito ang totoo, yet sinasabi pa rin itong ganong bagay. Edna, alam mong situation ko. I know, pero mahaba pang oras mo. Bakit hindi natin gawin ang mga bagay na ikakasaya mo o natin habang nandito ka pa? Napaisip si Robert sa sinabi ni Edna. Tama ito, wala namang masama na maging masaya sa huling yugto ng buhay niya. Since ngayon na lang ulit siya nakalakad after so many years, bakit hindi siya nag-enjoy sa labas kesa nakahiga siya sa higaan niya ngayon? You're right, in that way, I can enjoy and bond more with Elvira and the kids. Sa kanila lang? Kunot nung sabi ni Ed ng kinatawan ni Robert, of course kasama ka. Ikaw ang grandma't mami nila. Ngiting sabi nito, I should tell Elvira that I want to get out of this hospital. Alam kong papayagan ako. Robert, remember your proposal to me. It was a yes actually but I got nervous and eaten by my thoughts. That is why I rejected you. Mabilis na sabi ni Edna kinatigil ng lalaki. What? Utal na tanong nito, huminga ng malalim si Edna. Ayaw na sana niyang ulitin pang mga sinabi dahil nahiya talaga siya. I said I want to marry you again. Lakas loob na sabi ni Edna na lalong kinatulala ng lalaki. Inintay niyang sasabihin nito ngunit nakatulala lang ito na hindi makapaniwala. Huy, kaway na sabi ni Edna kinatauhan nito. I thought you don't want to marry me. I thought you've already moved on. Naguguluhan tanong ni Robert na ikinailing ni Edna. That was just my brain talking to you but this... Sabi turo nito sa puso saying that I love you. Oh, Edna. Bulalas na sabi ni Robert at kagad na niyakap ang babae kasabay ng pagtulo ng luha nito. Thank you so much Edna. Pagkasabi niya noon hinalikan niya sa labi ang babae na marahang tinugunan naman ito. Masaya ang lahat nang malaman nila na ikakasal muli ang dalawa. Pumayag naman ng doktor na lumabas na si Robert sa ospital pero mahigpit ang bilid nitong magpahinga kada 5 oras na lakaran. Lahat silang umasikaso sa kasal ng dalawa. Tulong-tulong sila para mapabilis at mapadalo lalo na't sa lalong madaling panahon nila naisip na makasal. Hindi naman nila alam kung kailan mangyayaring inaasahan nilang masamang araw kung kaya ang lahat ay nagmamadali. Kasabay nun ay mga oras na sinusulit ni Robert kasamang anak. Sa Edna, ang mga apo't mahahalaga sa buhay nila. Hindi niya akalain na mararanasan niyang ganong saya kung kailan mawawala na siya. Hindi nga niya mapigilang maiyak sa tuwing naisip niyang bagay na yon. Daddy, are you crying? Agad na nagpuna si Robert ng luha niya nang dumating sa Elvira. Nandun sila ngayon sa hotel ni Daniel by the beach kung saan sila nag-celebrate ng birthday ni Elvira. Gusto kasi nila ng wedding by the beach. Hindi anak, napuwing lang. Napatas ang kilay ni Elvira sa dinahilan ng kanyang ama. Daddy, hindi ako pinanganak kahapon para maniwala dyan. Natawa si Robert at humingi ng patawad sa anak. Nasa veranda silang dalawa ngayon sa malaking townhouse na kinuha nila at kitang-kita ang dagat doon. Rinig na rinig ang hampas ng alon na makikita sa ilalim ng kalahating buwan. Kay gandang pagmasdan ng view. Why are you crying, Daddy? Natahimik sandali si Robert bago tuluyang sumagot sa anak. I guess this is my karma. Masaya ako ngayon, sobrang saya ko. Hindi ko nga alam na mararanasan ko pa ito. Ang kaso, limitado na lalo pat paalis na ako kung kailan sobrang saya na nating lahat. Nagulat si Elvira sa sinabi ng ama at gulat na napatingin dito at naiiyak na. Hush, don't cry my princess. I know Daddy will still remain in your heart, right? Sunod-sunod na tumango si Elvira sa sinabi ng ama. Then whenever you miss me, just go back to our memories and remember that I am always at your back. Agad na nayakap ni Elvira ang ama nang mahigpit. Nangihinayang siya, sobrang nangihinayang siya. Bata pang kanyang mga magulang, pareho sila ng magulang ni Johannes. Edad 19 pa lang ang kanyang ina nang isilang siya. Yes, bata pa pero ng panahon na mga yon ay usong arranged marriage, doon siya nabuo. Kaya din siguro naging ganun ang daddy niya sa thought na hindi naman niya mahal ang ina dahil sa hindi nila gusto na ikasal kaagad. Pero wala naman siyang sinisisi kahit ang mga lolo't lola niya.
Pasalamat pa nga siya at kasama niyang mga magulang ngayon. Sa ngayon sapat na sa kanya lahat ng iyon at saka na niya iisipin ang susunod kapag nandyan na. Congratulations, Mr. and Mrs. Lee! Sa wakas, naikasal na rin ang kanyang mga magulang. Ano kayang mangyayari sa muling paglabas ni Patricia bilang si Almira? Ano ang mararamdaman ni Johannes sa pagkukrus nila ng landas ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.